Kulit eh, hindi makita eh. Ayun, kita na. So ayun, good morning sa ating mga viewers. Maganda yung tatalakayin natin ngayon na usapin tungkol sa aral. Sa aral ng lihim na karunungan. So, ayun, ay para malaman natin kung saan ba matatagpuan yung tunay na aral. So, yun mga idol. Marami kasi tayong nakikita, nagpo-post na ang mga tunay na aral daw ay nasa kanila. So, para maging aware kayo at malaman ninyo kung nasaan ba ang tunay na aral. PJ Gabatan Kintig, Tetragrammaton Vlog, shoutout sa iyo. Jomer Geliano, mapagpalang umaga sa inyo lahat, shoutout sa inyo lahat. So, ipon lang tayo ng ating viewers. So, yun, mapagpalang umaga sa lahat. Banggitin lang natin dito, so para hindi rin tayo malinlang, lalo na ang karaniwan sa mga nagsisimula sa spiritual, ang termino na ginagamit karaniwan, lalo na ang mga nag-aaral ng spiritual, kapag nakabuklat ng libro, nabasa o narinig sa sabi-sabi o napanood sa mga post ng mga orasyon o nakakuha ng isang aklat o libro o testamento ng lihim na karunungan, ay aangkinin nila na ganap na ang aral daw na tunay ay nasa kanila lamang. So, paano natin makikilala ang tunay na aral? Unang-una, ang aking kapaliwanagan sa pag-aaral ng lihim na karunungan, ito ay nasa kapaliwanagan ng nasa iyong sarili. No, nasa inyong sarili ang kapaliwanagan ng tunay na aral. Wala sa sinasabi ng iba. Kahit sa akin, kung sasabihin ko, ikukumpara ko ang tunay na aral lamang ay nasa akin, magiging palalo tayo nun. No? Magiging isa tayong napakalaking sinungaling. Kasi mapapansin natin karaniwan mga idol, makikita natin sa mga posts, no? Nagbebenta ng medalyon, nagbebenta ng mutya, o hindi man, makikita natin sa karaniwan na laging sinasabi sa kanilang titulo na ang tunay na aral ay nasa kanila lamang. So, inaangkin. Kung sinabing ang tunay na aral ay nasa kanila lamang, so merong specific o tinatawag na pagkabahagi. Pagka sinabi mo sa titulo mo na ang tunay na aral ay nasa iyo lang, so ibig sabihin, ang lahat ng aral na makikita ninyo sa social media man o sa ibang mga nagpo-post ay peke. So ganun eh, ganun yung, kasi pag ginamit mo yung termino,
na ang tunay na aral ay nasa akin. Ibig sabihin, kapag sinabing nasa akin, ay nasa iisa lang. Kasi akin yung ginamit na termino. Ang tunay na aral ay nasa akin. So, ibig sabihin, nasa kanya lang. So, kung nasa kanya lang, ang tunay na aral, nangangahulugan yan na lahat ng aral, sa lahat ng nagbibigay ng mga aral at sa lahat ng mga nag-aaral ng spiritual, ibig sabihin yan, peke. So, nasa isang tao lang ang tunay na aral. Pagka nilagyan niya ng titulo, yung kanyang sarili, na ang tunay na aral ay nasa akin. So, explanation, ano? Halimbawa, nag-post ako ng Atardar, Infinito. Pag sinabi kong ang tunay na aral ay nasa akin lang, so, ibig sabihin, yung ibang mga aral, peke na yun. Kasi sinasabi ko, nasa akin ang tunay na aral. So, ibig sabihin, nasa akin lang. Ngayon, ang katanungan dito, paano pangahawakan ng isang tao na ang tunay na aral ay nasa kanya lamang? Paano niya bibigyan ng kapaliwanagan nun? Kapag sinabi ng isang tao na ang tunay na aral ay nasa akin lang, so ibig sabihin, lahat ng mga aral natin, ninyo, o lahat ng manggagamot at antingero ay peke. Kasi inaangkin lamang ng isang tao. So kung kahulugan na ang tunay na aral ay nasa isang tao lang, ibig sabihin, lahat ng mga aral, maging mga orasyon, debosyon, poder, pondo at bakod na ginagamit natin ay peke at hindi gumagana. So, ito, hinihimay-himay ko, no? Kayo na ang umalam kung ang tunay na aral ay nasa isang tao lang. Sabi dito ni Boss Pierre, ibig sabihin po, Master, hindi po nila yun mapapagana kahit na anong mangyari, kahit may susi pa sila. Boss Pierre, mamaya ipapaliwanag ko sa iyo. So ito ay isang paliwanag, hindi pagpuna. Hindi ito pagpuna. Maari kayong maligaw. Marami sa inyo ang naghahanap ng iba't ibang aral ng katotohanan. No, katotohanan ang hinahanap nating aral. Hindi palabura. No? Yung palabura na tinatawag natin, isang palabura, ibig sabihin nito, ito ay aral na minamagaling niya yung sarili niyang aral at binibigyan niya ng pasinungaling ang aral ng iba. Yan yung mga palabura na tinatawag sa malalim na Tagalog. So pagka, alimbawa, para maintindihan ninyo, pag sinabi ko na ang tunay na aral ay nasa akin, so ibig sabihin, wala sa iba. Kapag sinabi kong wala sa iba, so nag-iisa lang yan. Wala yang katulad. No? Kung sa iisang aral lang, ang tunay, nag-iisa lang at inaangking kong nasa akin, so ibig sabihin, hindi kayo lahat makakapagpagana. So naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Yung pagpuna. Hindi makakapagpagana ang kahit sino kung nasa isang tao lang ang tunay na aral. Kaya, kayo na mag-isip kung totoo ba ang sinasabi ng taong ito na ang tunay na aral ay nasa kanya. Kasi kung ang tunay na aral ay nasa kanya, lahat ng mga aral na naglipa na sa social media ngayon, sa PDF, sa mga aklat, sa mga libro, lahat yan ay peke. So, ibig sabihin yan, lahat yan ay hindi gumagana. So, ibig sabihin nun. Ngayon, kung inaangkin ng isang tao, ang tunay daw na aral ay nasa kanya lamang, so sa specific explanation yan sa ating lahat ng mga aral natin ay walang saysay at walang silbi. Dahil lahat yun ay peke. Dahil nasa isang tao lamang ang tunay na aral. Ngayon, bibigyan ko ng kabulaanan ang sinasabi ng taong ito, no, hindi ko nababanggitin yung pangalan,
na kada magpo-post ay nakikita ko, lagi niya sinasabi, ang tunay na aral ay nasa kanya lamang, bibigyang pabulaanan ko yan. Kung ang tunay na aral ay nasa iyo lamang, dapat ang lahat ng mga orasyon, poder, bakod, pondo, anumang uri na mga orasyon na tanga namin ay hindi gagana. Sapagkat ang tunay na aral kamo ay nasa iyo lamang. So, ibig sabihin, kung ang tunay na aral ay nasa iyo lamang, wala nang mga manggagamot na nakakapagpagana ngayon. Wala nang mga magagaling na antingero. Subalit, kung ating bibigyan ng lalim, kung may katotohanan ba yung sinasabi ng taong ito, no? Na ang tunay na aral ay nasa kanya lamang, wala sanang maraming manggagamot ngayon. Dahil kami, o sila, o tayong lahat, ay nasa maling aral. So yun, ito ay isang kapaliwanagan lamang. Kung ang mga taong umaangkin ng titulo na ang tunay na aral daw ay nasa kanila lamang, lagi niyong iisipin, ito ay isang malaking sinungaling sa loob ng espiritual. Totohanan yan yung sinasabi ko sa inyo. Kapag tinangkilik nyo yung ganyang tao na inaangkin yung titulo na ang tunay na aral ay nasa kanya lamang, isang malaking dumi sa espiritual yan. So, ibig sabihin, minamagaling yung kanyang sarili. Ibig sabihin, minamataas yung kanyang sarili. At ang lahat ng mga nasa paligid niya ay mangmang. Yun lang yun. Para maintindihan ninyo na hindi basta-basta ang nakikita ng mata ninyo na ipinopost ng kung sino man ay kahulugan na nasa kanya na ang tunay na aral. Lagi niyong pakakatandaan, hanggang merong nakakapagpagana ng mga orasyon, hanggang merong mga tao na nakakapanggamot, hanggang merong mga tao na nakakapagpatalab ng anting-anting, lahat yan ay nasa tunay na aral. Yun ay katotohanan. Kasi kung sasabihin natin, no, na nasa isang tao lamang yung tunay na aral, magbalik tanaw tayo mga kapatid. Lagi ko lang sasabihin sa inyo, marami na ang mga nauna sa amin. Magbabanggit ako ng mga pangalan ng mga author ng mga libro. Hindi ko sinasama yung mga taong tahimik lang na naggawa ng mga libro, mga tahimik lang. So isang pangalan na kilala ko sa mga taong tahimik lang, dalawa na, babanggit ako ng dalawang pangalan na hindi nakikipagtalo na ang tunay na aral ay nasa kanila sa dami ng libro nang naisulat at nagawa na nila. Yung mula sa Hebreyong salita, mula sa Greek na salita ay isinali nila sa salitang Tagalog upang maintindihan natin. No? Marami kong kilalang tao na may hawak ng mga aral, ngunit hindi nila inangkin na ang tunay na aral ay nasa kanila lamang. Unang-una, Ace Latigo Valderrama. May-ari at author ng Rizal Book Center. Kailanman hindi ko narinig sa bibig ni paring Ace Latigo Valderrama na ang tunay na aral ay nasa kanya lamang. Ikalawa, Leonard Poblete. Isang antingerong prinsipal. No, principal ito principal, hindi basta teacher, principal, antengerong principal na gumagawa at may tangan ng matataas na uri ng aklat ng lihim na karunungan. Ngunit kailanman hindi naging palalo sa kanyang bibig o titulo na ang tunay na aral ay nasa kanya lamang. So dalawa na yung binabanggit ko. Isang nirerespeto at kinikilala, no?
isang nirerespeto at kinikilala at itinuturing na isang magulang sa espiritual o ama sa espiritual, no? Nakakatandang nag-i-espiritual. Reynaldo David Yap. So sa mga binanggit kong pangalan na yan ay hindi gumagamit ng titulo na nasa kanila lamang ang tunay na aral. Bakit? Hindi mo pwedeng angkinin na ang tunay na aral ay nasa iisang tao lamang hanggang may mga tao na nakakapagpagana ng mga orasyon at nakakapag-ubra ng kanilang mga gawa. Sapagkat ang lahat ng mga nakakapagpagana, ang lahat ng mga taong nakakapagpaubra, lahat ng aral nyo ay tunay. Basta napapagalaw mo, napapagana mo ang isang orasyon, yan ay tunay. Kaya hindi pwedeng magbasta-basta ng salita na lamang, nagagamit ka ng titulo na nasa iyo ang tunay na aral. So yun ay karagdagan lamang na kaalaman sa inyo sa mga nagsisimula sa spiritual. Dahil baka sumanggigan sa inyong notification sa Facebook ninyo, makita nyo yung taong nagpo-post nito, maaari kayong maligaw dyan. Kapag tinangkilik nyo, yung mga tao na nagsasabing ang tunay na aral lamang ay nasa kanila. So, Red Ronilo, shoutout sa'yo, tropa. So yan, tropa natin na taga Mindoro. Yun lang. At ito pa mga idol, isang pagpapatunay ano. Wala pa ang karaniwan sa spiritual. Magmula ng bata pa lang ako. Sumusubaybay ako at pumipili ako ng mga tao na sino ba yung tatangkilikin ko. So magbanggit tayo ng mga pangalan. Isa na yung founder ng KOG na mayapa na. Ang KOG mga idol, dati ako sa KOG. Ang tawag dito sa grupo na tong KOG, ito ay Key of God. No? Maraming nagkakamali dito sa titulong Key of God sa pagkakaunawa. So, minsan may post ako na binatikos ng mga mangmang. No, yung mga nagsisimula lang sa spiritual na magbida-bida ko, no. Magaling ko, no. Nag-post ako na itong aking orasyon na ipopost, ito ay kinuha sa KOG. No, nag-post ako ng orasyon noon. Ang titulo na nilagay ko ay nanggaling sa KOG. So ano ba ang ibig sabihin ng KOG? Ang ibig sabihin niyan, ito ay Key of God. At ito ay isang grupo na itinatag ng dating Pangulo na si Genro. No? Si Kah Genro, yung nagtatag ng grupo na ito. So yung mga mangmang na nakabasa ng title na Key of God, no, yung mahilig bumati ko sa akin, na kailan lang lumitaw at laging inaabangan yung post ko, tira ng tira, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, wala namang nangyayari. No, kasi wala pang napapatunayan. Ang tingero daw ko, no, wala pa naman na ipakita na gamit niyang umubra. Ang tingero daw ko, no, wala pa naman na ipakita na ginamot o taong natulungan. Puro lang siya buhat sa kanyang sarili. Puro lang pagmamagaling. Yung mga tanga-tanga naman, patuloy naman yung pagtangkilik sa taong ito. Unang-unang katanungan ko dito, bakit gusto niyang tumaas yung kanyang follower? Nagagamit siya ng tao na tatapakan niya para sa itumaas. Pero hindi ko pinapansin yun hanggang sa ngayon, binabaliwala ako. Ito yung tao na hindi naman sa post ko, yung post ko pinost niya.
Key of God daw siya, key of God daw siya. Tignan nyo ang uri ng kamangmangan ng taong ito. Ang titulo na nilagay ko doon ay, ang aral na ito ay galing sa key of God. So, ibig sabihin, susi ng Diyos. Susi ng kapangyarihan ng Diyos. Yun yung pinaka malalim na kapaliwanagan doon. So, sa pagkakaintindi nitong taong ito, o nagmamalamala, o naggagaling-galingan lang, ako daw yung key of God. So, kita nyo, sala na doon, no, diba? Sala na. Wala nang kapaliwanagan doon sa kanyang ginawa. Isang malaking sala. Ngayon, yung sinasabi natin dito, ikinukumpara natin yung salita na mga nauna sa amin, hindi ko narinig na sinasabi nila na yung mga tunay na aral ay nasa kanila. Tunay na aral nasa kanila. Author din to si Kahenro ng libro na makikita ninyo na may titulo na Key of God. Siya yung lumikha ng grupong ito na ano na nga, sa ngayon. Kumbaga, hiwa-hiwalay na. So, meron pang isang kilala ako na noon ay pinagpipilian ko kung kanino ako makikinig ng aral. Parang nasa inyo pa ako, parang katulad ninyo ako noon, na kahit nasabihin mo, no, na nandun na ako sa stage of development sa sarili. No, yung tinatawag na meron kang kakayahan sa spiritual, pero hindi mo mailabas. Meron kang nagagawa na hindi mo mapalago dahil may kulang pa sa kapaliwanagan at walang gumagabay sa iyo. So, ganyan din ako sa inyo noon. Ganyan din ako nagsimula. No, kahit sabihin ninyo na nasa dugo ko, nasa birtod ko ang pagiging manggagamot, hindi mailalabas yan kung walang gagabay sa iyo. At hindi yan lalago. So, katulad ninyo ako noon, naghahanap din ako ng magtuturo sa akin. Unang-una, ang natagpuan ko nang ako'y 8 taon, napunta ako kay Nanay Herminia ng Banahaw. Then, nagpapalit-palit, nagsasalin-salin, humanap ako ng ibang magtuturo sa akin. Hanggang sa, ang ibang aral na sa tingin ko ay hindi makatotohanan, iniiwan ko. Yung totoo, itinatabi ko. No? So, yung mga aral na sa tingin ko ay makakatulong sa akin, yun ay binibitbit ko hanggang sa maipon itong mga aral na ito na natimbang ko na ito ay aral ng katotohanan at ito ay gumagana. So magbabanggit tayo ng iba pang mga author na nag-away-away at nagtatalo-talo dahil sa titulo na ang tunay daw na aral ay nasa kanila. Demetrio Sibal. Sino pa ba yung iba? Marami pa yan. Mga author ng mga libro na lagi ninyong nababasa at nakikita. Isa na si Demetrio Sibal at marami pang iba. No, baka pag binanggit natin, makasagasa pa tayo yung iba mga pumanaw na. So, iyon, isa sa mga binabanggit ko si Demetrio Sibal. Kung bakit? Dahil si Demetrio Sibal, may aral siya na nakadagdag sa akin sa aral ko tungkol sa aral ng Satur. At kapaliwanagan kung sino ba talaga ang Satur at ano ba ang magagawa ng Satur. Ito ba ay sa kaliwa o ito ba ay sa kanan? So, iyon ay karagdagan na aral na dinadala ko, yung kay Demetrio. Pero hindi lahat ng aral ng kay Demetrio Sibal ay tinaglay ko. Kasi may ibang mga aral doon na hindi maganda yung kapaliwanagan sa kanyang libro, na mas malapit yung kapaliwanagan sa ibang libro na gawa ng ibang tao. Yung pagsasalin. May pagsasalin kasi tayong tinatawag. At
Ang tanging masasabi ko lamang mga idol, dito sa Pilipinas, hindi natin mahahanap dito yung tunay na aral. Kaya hindi pwedeng angkinin ng kahit sino na ang tunay ay nasa kanila. Ang aral na nasa atin ay salin na lamang. Kaya hindi iyan yung original. Hindi yan yung tunay na aral. Kumbaga, ito ay aral na adaptation na lamang. No, para naiintindihan ninyo. Kapag sinabi sa inyo, ang tunay na aral, nasa akin, ang tunay na aral, nandito yung kapangyarihan, walang katotohanan yun. Sinungaling yung mga taong nagsasabi na ang tunay na aral ay nasa kanila lamang. Dahil ang lahat, basta nakakapagpaubra ka, nakakapagpagana ka, ibig sabihin yan, tunay ang aral mo. Hindi gagana ang isang orasyon kung peke ang aral. Lagi nyo pakakatandaan yan. Kung peke ang aral na inyong nakuha, hindi gagana sa inyo ang isang orasyon. Kahit anong gawin pa ninyo. Kahit lagyan nyo pa yan ng susi, idebosyon nyo man yan. Kung peke ang aral ninyo, hindi yan gagana. Kaya ang tanging masasabi natin kung katanungan ninyo na kanino ang tunay na aral. Ang tunay na aral mga idol, no, nag-iisang tunay na aral nasa ating Panginoong Jesucristo. Kung inyong tatanungin, bakit naman nadamay ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Ang inaaral natin, depensa. Ang inaaral natin, espiritual. Ang inaaral natin, panggagamot sa ating sarili, sa kapwa natin, sa ibang tao, o para sa pamilya lang, o para sa sarili nyo lang. Iyan pa rin ay aral ng panggagamot o pagdepensa sa inyong sarili. Sino ba ang unang maestro na nagturo dito sa lupa bilang katawang tao? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya masasabi natin na ang tunay na aral ay yun ang tunay na aral. Hindi sa bibig ng kung sino man sa panahon natin ngayon. Hindi nila pwedeng angkinin na ang tunay na aral ay nasa kanila lamang. Dahil maging kayo ay nakakapagpagana rin ng mga orasyon. May iba sa inyo nagsusubok na magpagaling sa mga kamag-anak. Yung iba sa inyo nagtatry na gamutin ang inyong sarili. Yung iba sa inyo gumagamit na ng poder, pondo, bakod, depensa sa inyong sarili, ngunit gumagana naman. So, ibig sabihin, tunay na aral lang nasa inyo. Dahil napapagana nyo yan. Yun ang isang kapaliwanagan sa tunay na aral. Hindi yan nagkakaroon ng specific na nasa isang tao lang ang tunay na aral. Nasa isa lang. Hindi niya pwedeng ang tunay na aral nasa akin lang. Hindi pa pwedeng ganun. Dahil maraming nakakapagpagana, dahil maraming nakakapagpaubra, at nakakapagpagalaw ng orasyon. So, ibig sabihin, maging sila man ay tunay din. Kaya hindi pwedeng ang titulo ay aangkinin ng isang tao lang. Lalo na sa henerasyon ngayon. No? Ang henerasyon ngayon ng mga nag-i-spiritual ay nagkakaroon ng matinding kapangyarihan sa bibig. Ngunit sa gawa, hindi mo makitaan ng pagpapatunay. Ang mundo ng espiritual, hindi isang entablado ng kapangyarihang mataas o isang titulo na kailangan kang tingalain o sambahin ng karaniwan. Kaya tayo nag-i-spiritual dahil pare-pareho tayo na naghahanap ng kaligtasan, ng depensa, at ng katiyakan. Ngayon, sa bawat isa sa atin na naghahanap ng katotohanan sa spiritual,
Huwag niyong hanapin sa tao. Huwag. Dahil ang tao ay nagsasalita. Ngunit kung hahanapin niyo ang katotohanan sa mga libro, ang libro ay naghahayag. Dalawang kaibahan yan. Bakit hindi natin kailangan hanapin sa tao? Ang tao ay nagsasalita. Ngunit ang libro ay naghahayag. So nasaan ang katotohanan? Nasa tao ba o nasa libro? Dahil ang libro hindi nag-aral sa tao. Ang tao ang nag-aaral sa libro. Isang malaking kasagutan yan sa inyo kung saan nyo hahanapin ang katotohanan, huwag sa tao. Hanapin nyo ang katotohanan doon sa mga aral ng libro na inihahayag ng tao. So nakuha po ba ninyo yung malalim na kapaliwanagan? Ano? Hanapin nyo yan doon sa libro na inihahayag ng tao. So, kung ako naman ang tatanungin ninyo, saan libro ba matatagpuan ang tunay na aral? Ang kasagutan nasa inyong sarili. Kagaya ninyo, ako man ay tumangkilik ng iba't ibang author. Binanggit ko na nga, may Ace Latigo. Sa ngayon henerasyon ngayon, hindi na henerasyon nila Genro, nila Sibal, hindi na yung henerasyon nun. Iba ng henerasyon na tayo ngayon. Pero, ang ibang mga aklat nila Demetrio, hanggang ngayon naglipa na pa rin. Kasi nahayag na eh. Nagkaroon na nga ng PDF eh. Ginawa nilang files. Tapos ang iba, pipintas. Ano? Pipintas. PDF lang naman yung gamit mo eh. PDF lang naman yung tangan mo eh. Ano ang totoo dyan? Gumagana ba yan? Alam nyo mga idol, noon ko pa, binuksan sa pangkaisipan ninyo, noon ko pa sinabi, kay PDF man yung tangan ninyo, basta iyan ay pili na mga orasyon, at tiniyak ninyo na kompleto, walang bawas yan, at totoo, gagana at gagana yan. Kahit iyan ay PDF. So, anong masama doon sa mga taong nag-aaral sa PDF? Ang masama nito, kultura natin to sa spiritual eh. Ito ang nagiging masama. May mga tao na pumipintas sa mga tao na nagbabasa ng PDF files, PDF files. Pinipintasan nila yung mga tao na nag-aaral sa PDF files. Pero yung mga tao na nag-aaral sa PDF files, kapag humingi ng karunungan dito sa tao na namimintas sa kanila, hindi naman nila binibigyan. Hindi nila winawasto. Hindi nila itinatama. Hindi nila ginagabayan. Bagkos ay inaalipusta pa. So na kanino ang kamalian? Doon sa nag-aaral o doon sa taong nagsasalita na ang aral ng PDF ay mali-mali. Nandun na nga ang katotohanan. Ngunit hindi lahat. Ngunit hindi lahat. Hindi lahat ng nababasa ninyo sa PDF ay mali. Hindi rin lahat ay tama. May mga pili na mga salita na nasa PDF na gumagana din naman. At kaya ko yung patunayan sa inyo na may mga orasyon sa PDF na gumagana din at may tama din naman dyan. No, hindi lahat mali, hindi lahat tama. Pili. Paano natin masasabi? Kilala ko ang mga utak ng naglabas ng PDF. Yung iba umangkin na lang. Sa inarasyon ngayon, umangkin na lang sila.
Magagalit lang yung tao na yon kapag binanggit ko na isa siya sa mga utak na naglabas ng PDF sa social media. Bakit inilabas ang PDF? Ito yung katotohanan mga idol para alam nyo rin. May mga pahina sa PDF na gumagana. Bakit? Libong aklat yan eh. Libong aklat yan na inilabas. Libo na aklat na inilabas sa PDF yan. Bakit masasabi natin na ang inilabas sa PDF may totoo, merong hindi? Sa bawat isang kasahan ng aklat, umaabot ng 100 mahigit ang pahina. May mga pahina dyan na kinulangan, may mga letra dyan na kinulangan. May mga kinulangan dyan, yun yung katotohanan. Ayoko lang banggitin yung pangalan ng nagpalaganap ng PDF dito sa Pilipinas kung sino. 3 tao yan na gumawa ng PDF na kinulangan nila. Ngayon, sa sobrang dami ng files na inilabas nila kasi galing yan sa libro, itatype sa computer, ang ginagawa nila, kinukulangan ng letra, binabago ang letra, inaalis yung ibang mga salita. Bakit nila ginawa yun? Upang hindi mabalahura ang lihim na karunungan. Yun yung katotohanan dun. Kaya kong patunayan yan. Mapapersonal man o sa social media, kilala ko yung mga taong 3 na naglabas ng PDF files at nagpasalin-salin na ngayon. Yung iba, sasabihin ng iba, sarili kong libro to, sinalin ko sa computer, ginawa akong PDF files. Hindi totoo yun mga idol. Dahil nga 3 tao yan, ibig sabihin, sa bawat isang tao, ibig sabihin, na, ang isa dyan nakapaglabas ng 1,000 mahigit na libro, no, aklat. Kaya lang, sa 3 ito, nakilala ko talaga na naglabas ng PDF files. Ibinenta nila yan. Ibinenta nila yan online. Ngayon, nung ibinenta nila yan online, halimbawa ako, nakabili ako sa online ng PDF. Ngayon, para mabawi yung puhunan ko, kasi package yan noon eh, package deal yan noon. Ngayon, nakakabili na kayo ng pera-peraso. May nakakabili na ng iba na 50 pesos, isang files, no? Isang buong libro na yon, 50 pesos. Noon kasi mga idol, nung nilabas yung PDF na yan, ng 3 tao na to, ibinenta nila yan ng package deal. At saksim buhay ako kung paano binenta yan online at personal. Iyan ay nakaseparate na sa USB. Kaya may kataasan ang pagbebenta ng PDF noon. No? Sa isang USB, naglalaman yan ng mga 500 na kasang aklat. Ngunit ang katanungan, sa 500 ba na aklat na yon, lahat ba ng nakasulat doon ay tunay at gumagana? Ang kasagutan doon, merong gumagana, merong hindi. Sapagkat sinadya yan. Para maintindihan ninyo, sinadya yan na ipalaganap ng 3 tao na to. Magkakaibigan yan, 3 na yan. Yan ang 3 patimuno ng paglaganap ng PDF. Napapansin kasi nila, wala pang pandemic noon, mga 2005. No, 2005 pa yun. Nang napansin ko itong 3 na to na nagkarerahan na naglabas. Gusto nilang perahin yung o pagkakitaan itong PDF. Ngunit na pagkakitaan nila to na may maling kaparaanan dahil hindi nila kinumpleto eh. Ayaw nila malaganap yung tunay na aral na nasa kanila. Yung ibig sabihin, yung original, ano? Yung original. Magmula pa sa aklat ng Hebreo hanggang sa Grego o Aramaic Latin, nakasalin sa libro na yon. Ginawa nila, isinalin nila yan ng panibagong bersyon ng PDF. So ngayon, nang maisalin nila yan, binawasan, kinulangan,
inalis yung ibang mga letra. Kaya nga mapapansin ninyo yung Quran, ilan ba ang Quran? Di ba 13? Ilan ang inilabas? 12. Ang aklat ng mataas na karunungan ng Berhen, ilan ba ang inilabas doon? Sa hayag, 12 ang bituin sa kanyang korona, pero 13 yan. Karaniwan, lahat 13. Maging sa 24 Asyano, meron din pagbabago kung mapapansin ninyo. Ang nakasulat 24 Asyano, ngunit 25 yan. Diba? O, dami nang nagugulat sa mga lihim na yan. Kaya natin na pag-uusapan yung ganito sa spiritual para naiintindihan ninyo kung ano yung mga tinatangan ninyo. Pero ang 24, gumagana yan. Ang Quran, kahit na binawasan ng isa, gumagana pa rin yan. Yung bituin na 12, yung 12 bituin ng korona ng mahal na birhen, gumagana pa rin yan kahit 12 yan. So, ibig sabihin, bakit hindi nila inilabas yung sagad na karunungan? Bibigyan natin ng linaw mamaya yan. Balik tayo sa PDF. Ngayon, sa PDF, nang ipinalaganap yan ng 3 tao na to, nagkamal sila ng malaking pera dyan. Dahil maraming gustong matuto ng lihim na karunungan. Kaya nga lang, sa libo-libong libro na inilabas nila, tinamad na silang i-edit lahat. Maliin lahat. Tinamad na. Sa dami ng letra sa dami ng orasyon Hindi na nila naasikaso na lahat yan ay gawing mali. Kaya may natira pa rin na mga tama. Yun ang kapaliwanagan dyan. Sana naiintindihan ninyo. Kaya sa PDF, merong mali, merong tama. Kung nag-aaral man kayo ng PDF, yan yung nakayanan ninyo, yan yung naging way para magsimula o mag-start kayo sa spiritual. Dahil sa mura nga yan, tinangkilik ng iba. So hindi nyo sila masisisi doon. Yun yung afford nila. Ngayon, sa mga nagsasabi na peke ang PDF na yan, walang tamang aral dyan, nandito sa akin yung tunay na aral. Kung alam mo na nasa iyo yung tunay na aral, bakit hindi mo gabayan yung mga tao na nag-aaral ng mali dun sa PDF? Ano na yan? Puro na lang nasa iyo ang tama, puro na lang nasa iyo ang malakas, puro na lang nasa iyo ang totoo. Pero hindi mo naman na ibabahagi yung katotohanan doon sa iba. So yun Yun yung problema natin sa spiritual. Puro malakas, puro magaling, puro matalino, puro-puro na lang. Pero yung patnubay at gabay sa mga nag-aaral sa spiritual ay naipagkakaloob po ba natin sa kanila? O baka kayabangan na lang yan sa ating sarili na ang tama, wasto, malakas, makapangyarihan ay nasa atin. Diba? So anong silbi ng katotohanan at malakas kung hindi mo naman na ibabahagi sa iba yung katotohanan? Ako, sa akin, kung mapapansin ninyo, bakit ako gumagabay? Bakit ako pumapatnubay sa nasa spiritual? Lagi lang natin tatandaan, mga idol. Ikumpara natin sa taekwondo. Yung master sa taekwondo, kung meron siyang estudyante, tuturuan niya yan ng kata. May tinatawag na kata, yung combination ng bawat galaw. No? Yun yung tinatawag na kombinasyon ng bawat galaw. So kung siya ay master ng taekwondo, nasa kanya yung tinatawag na 100 galaw, ang ituturo lang yan sa kanyang mga estudyante, 50 galaw. Hindi niya ituturo yung kabuuan ng 100 galaw sa kanyang estudyante. Bakit? Baka meron yan doubt, may takot yan. May takot yan na baka dumating yung isang panahon na itong kanyang estudyante ay lumaban sa kanya. Mag-away sila.
Pag lumaban ito sa kanya, so may natatago siyang karunungan. Hindi lahat itinuro niya. Hindi siya mahihigitan, no? O hindi siya papailalim sa karunungan nitong kanyang estudyante. So, malayo pa rin yung agwat nilang dalawa. Ibig sabihin, may distansya ang karunungan. Ganyan din yan sa spiritual. Kung ako, nakita nyo, nagbabahagi ng karunungan, hindi ko naman ibabahagi yung karunungan na higit na magagamit sa akin. Kasi sa pag-i-spiritual, katulad yan sa martial arts eh. Dahil ang spiritual ay matatawag din natin na isang arts. Mahiwaga ang arts, malawak ang ibig sabihin yan. Napakalawak. Yung iba nga sa sobrang lawak ng spiritual eh. Ang kapangyarihan daw nila, sakop na daw ang buong kalawakan. Kita nyo yung mga embang sa kokoten yung mga yan, di ba? Ganong kalawak ang spiritual. So ngayon, yung pagkukumpara sa loob ng spiritual, kapag ako nagbibigay ng mga aral, katulad yan dun sa master ng taekwondo, hindi mo ibibigay yung 100% kasi baka dumating yung pagkakataon na magkaroon ka ng estudyante, no? Estudyante na halang. May mga, hindi ko nila lahat, may mga nag-aaral na halang na tinatawag natin. Yung iba, tatawagin ka, kulang na nga lang, halikan yung puwit mo eh. Idol, idol. Ganyan, idol, ganyan, ganito. Bukang bibig ka, kumbaga. May hangad dyan. Samantalang yung mga tahimik na nag-aantay lang ng aral na ibibigay o ipagkakaloob mo, yung pa yung mga totoo. Pero yung mga tao na, idol ko yan, ganyan, pinagmamalaki ka lagi, bukang bibig ka niyan lagi. So, ang ibig sabihin niya, kinukuha yung kiliti mo. No? Sanay na tayo sa ganyan. Magmula pa lang 2015 nang itinatag ko tong grupo na to, iba-iba yung mga nagiging miyembro. May papasok na 50, may iwang 2. Gustong manatili. Hanggang sa tumanda na sila sa loob ng hunter. Tumagal na, taon na binibilang, mga pioneer na nga eh. Pero hindi na sila nagtataka. Sa 50 na pumasok, sa taong ganito, 50 pumasok o 100, may natitira na 10, 5, 2, depende sa tao kung mananatili. Yung iba kasi na lumilipat, hindi yan mga kontento. Kaya kapag iyan ay nabigo sa ibang grupo, lumipat, di ba, umalis nang walang paalam, magugulat ka na lang, may logo na ng iba. Bastos na wala man lang paalam na nagsabi sa'yo na, Commander, lilipat ako sa ibang grupo kasi may nakita akong aral na mas okay sa akin. Walang problema dun. Lahat tayo naglalayag. Pero yung kabastusan, na bigla na lang aalis sa GC mo, aalis sa grupo mo, mamukat-mukat mo, may logo na kagad ng iba. Yun ang may problema. Bakit? Iyan ay walang kakontentuhan. Pero yung mga tao na may dahilan, na nagpaalam ng lubos, no, nagsabi kung bakit sila aalis, sa dahilan na hindi gusto ng kanilang pamilya, sa dahilan na may nakita silang aral na ganito, na gustong subukan, yun yung mga matitinong tao at hindi balasuba sa kanilang sarili. Pero yung mga tao, na kulang na lang, halikan yung puwit mo, sa pagmamapuri sa'yo, magugulat ka na lang, isang araw, wala na sa'yo yan. So, sanay ako dyan. Kaya yan yung sinasabi natin sa spiritual. Hindi lahat ng mga nag-aaral sa spiritual may mga natitira. Mapapansin ninyo, sa taong ito, ilang grupo ang binuo? Ilang grupo ang binuo sa taong ito? 6 na grupo ang nakita kong binuo sa taong ito. Ito ang tanong. Sa susunod bang taon, buo pa rin kaya sila? Noong mga nakaraan taon, ilang grupo ang binuo? Paglipas ng taon, sa taon natin ngayon, ilan na lang ang buo? Halos wala nga natira. Kapag ganyan yan kapag may nakilala sila yung mga naglilibot sa spiritual, kapag may nakilala sila na grupo na bago sa kanilang pandinig,
kay matagal na yan, kay luma na, o kay bago yan, basta bago sa kanilang pandinig, lilipat yan eh. At ang masama pa niyan, pag lumipat sa grupo na to, sisiraan yung grupo na pinanggalingan. Samantalang doon sila nagmula, doon sila natuto, doon sila ginabayan. Walang pagkakaiba yan sa mga linta. Na ang linta, sisip-sip sa matabang kalabaw. Kapag nangayayat na ang kalabaw, lilipat yan sa ibang kalabaw na mas mataba. So kaya sanay na tayo dyan sa mga ganyang klase ng tao na walang kakontentuhan. Yun yung kapaliwanagan natin sa spiritual. Real talk yan. Sa mundo natin na ginagalawan ngayon, yan ang nangyayari, yan ang sistema. Nagagalit yung iba kapag sinasabi natin yung totoo. Dahil ayaw nila sa katotohanan. Dahil sa kanilang sarili pa lang, sinungaling na sila. Kaya yung iba galit sa akin. Yung iba aalis sa grupo dahil may nakilalang bagong grupo. Tapos yung grupo na sinalihan nila, hindi pa umaabot na 1 taon, buwag na. Magmamakaawa sa iyo, Commander. Balik kami sa iyo, nahiya lang kami. Sorry po sa nagawa namin, naging bastos kami. Oh, di ba nung nandun ka sa grupo ng kabila, pinakailaman ba kita? Pinuna ba kita? Sinabihan ba kita? Inaway ba kita? Hindi, di ba? Wala akong pakialam. Nung nandun ka sa kalagayan mo, dun sa bagong grupo, minamapuri mo, katulad ng pagmamapuri na ginawa mo sa akin nung nasa grupo kita. Kulang na nga lang, sabi ko, kapaliwanag ako, halikan mo puwit ko eh. Na sobrang pagmamapuri mo sa akin. Ngayon, nung nandun na sa ibang grupo, todo sip-sip dun sa founder ng grupo. Magaling, katotohanan, malakas, mataas. Bumagsak yung grupo. Biglang babalik sa akin. Sabihin, pasensya na sa mga nagawa niya. Bakit? Yung mga maling gawa mo ba, pinuna ako? Bakit kayo hingi ng pasensya sa akin? Pinuna ko ba? Sinaway ba kita? Inaway ba kita? Di ba nga wala akong pakialam? Ngayon, na nabuwag na yung grupo mo, dahil nga wala akong pakialam sa ginawa mo, wala rin akong pakialam sa iyo. So, ibig sabihin, wala na akong pakialam na bumalik ka sa loob ng aking grupo. Ganun lang kasimple yun, mga idol. Hindi ako nagagalit kung yan man ay lumipat. Gusto mag-explore eh. Kaya nga lang, ang problema natin sa spiritual, para tayong nasa dagat, naglalayag. Hindi ka, yung dalawang paa mo, hindi pwedeng tumungtong sa dalawang bangka habang naglalayag ka. Nakabuka ka kang ganyan. Nakatungtong ka sa dalawang bangka, nakaganyan. Ito isang bangka, nakatungtong kang ganyan. Dahil kapag nauna yung isa, malalaglag ka. Kapag naiwan ang isa, ang pag-aaral, tinitimbang yan sa isa lamang, hindi sa dalawa. Ano? So yun yung tunay na pag-aaral, hindi yung paligoy-ligoy. Dapat na nagpo-focus ka. Kapag nakita mo na maayos yung aral na nakukuha mo dun sa isa, mag-focus ka. Kapag nabibiting ka na sa aral na ibinibigay ng iyong maestro, tsaka ka lumipat sa iba. Yun yung tamang aral. Hindi yung pinanggalingan mo, sisiraan mo. Ugali namin dito sa Quezon, pag umalis kami sa isang grupo, walang lilipatan. Pagyayamanin ang natutunan. Lilinangin ang at ipagpapasalamat ang aral na natutunan. Sabi ni Katan Ray Jaime, yan daw ang ugali nila sa Quezon. So, yan ang masasabi. Wala namang masama, Katan. Kung sakali na umalis ka man sa grupo ko, halimbawa, aalis ka sa grupo ko, maglilipat ka sa iba, wala namang masama dun eh. Aawayin ba kita? Aawayin ko ba kayo? Hindi. Kasi ang tao nag-i-explore yan, hinahanap nila yung tamang aral. Bakit mo aawayin kung hindi mo naman kayang ibigay? Diba? Kagaya nga ng sinasabi ko eh, wala namang magaling dito sa lupa eh.
Kaya nga nakakaasar yung mga naggumagamit ng titulo na ang tunay na aral daw ay nasa kanila. So kung ang tunay na aral, no, kapag ginamit mo sa post mo yung salitang ang tunay na aral nasa akin. So ibig sabihin lahat ng aral peke. Dahil nasa akin lang yung tunay. Kasi inangkin eh. Ano ba ang salitang akin? Di ba ang akin ay iisa lang? Yan yung katotohanan eh. Kapag may mga tao na nagpo-post, kaya nga sinasabi natin yun yung topic natin ngayon. Kapag may tao na nakita kayo na nagpo-post na sinasabi nila, ang tunay na aral ay nasa akin, sinungaling yan. Bakit? Isipin nyo nga, kung ang tunay na aral ay nasa kanya lang, bakit nakakapagpagana kayo? Oh, bakit nyo napapagana? Kahit na founder pa yan ng isang grupo, pag sinabi niyang ang tunay na aral ay nasa akin, sinungaling yan. Maniwala kayo sa akin, 100% yan. Sa tagal ko lang nag-aaral sa spiritual hanggang sa ngayon, wala pa ako nakitaan na ang tunay na aral ay nasa isang tao lang. Saan ko nakita ang tunay na aral? Nasa libro. Wala sa bunganga ng tao. Kagaya ng sinabi ko, ang libro naghahayag. Ang tao nagsasalita. Ang libro ba makakapagyabang na tunay na aral ay nakasulat sa kanya? Ang tao makakapagyabang. Yun ang pagkaibahan ng libro sa tao. Ang libro hindi pwedeng magyabang. Pero ang tao kaya niya magyabang. Dahil ang libro naghahayag ng katotohanan. Ang tao naghahayag ng kayabangan. Kaya dapat hanapin ninyo ang aral sa libro, hindi sa bunganga ng isang tao. Maraming mga founder ko no, ng mga bagong gawang grupo ngayon, ang aral ng katotohanan nasa akin. Yan lagi ang sinasabi nila para makapaghikayat ng mga miyembro. Paano mapupunta sa yung aral ng katotohanan? Sige nga, yung aklat bang binabasa mo ay kumpleto na walang Tagalog dyan? Kung sinasabi mong katotohanan yan, original na aklat yung hawak mo, galing ng Hebreo, galing ng Griego, o Aramaic Latin ang nakasulat dyan. Walang Tagalog dyan. Hindi isinalin. Oh. Eh yung mga aral natin ngayon na i-translate na yan. Na isalin na. Paano pa yan magiging urig? No? So yun, isang bagay yan, alamin ninyo sa inyong sarili. Kung totoo pa ba yung mga kasama nyo sa spiritual? Kung totoo pa ba yung mga namumuno sa inyo sa spiritual? Kapag ang salita na sinabi nila, na nasa kanila ang tunay na aral, nasa akin, pag binanggit nila yung salitang akin, inaangkinan nila. Sila lang yung magaling, sila lang yung mataas, nasa kanila lang yung katotohanan. Pag sinabi niyang nasa kanya lang, ibig sabihin, kahit yung aral mo, mali. Kasi inaangkin lang niya Para maging tama yung aral mo, dahil inaangkin niya, ibig sabihin, aralin mo yung aral niya. Tsaka ka magiging tama kapag inaral mo yung aral niya. So yun yung kapaliwanagan dyan. Kaya yan ay pagmamataas sa kanilang sarili. No, titulo na lamang nila yan. Titulo na lamang nila yan. So meron pa tayong isang bubuksan na isang salita na nabasa ko rin sa isang nag-post. Wala daw specific explanation ang mga medalyon. Totoo kaya? Na wala daw specific explanation ang mga medalyon. Ay, kuha mo nga ako ng atardar. Naka-screenshot dito, hindi ko lang babanggitin kung sino. Ay, wala pala dito, dyan pala sa cellphone ko. Tignan natin dito. Na-send ko yun sa tropa Tignan natin kung may katotohanan yung kanyang sinasabi. Na wala daw specific explanation ng isang medalyon. Pag ito nakita nyo sa isang post at tinangkilik nyo tong tao na to, 100% maliligaw kayo.
Sabi nito, pakinggan ninyo to para maintindihan ninyo. Asa na ang atardar? Wala kang makita. Dito, meron nakasabit dito. Ganyan? Yung atardar. Atardar ang likod, San Miguel Arcangel. Abangan nyo lang mga lods. Yan. Meron daw specific explanation. Wala daw specific explanation sa isang medalyon. Ang medalyon daw, sabi niya dito, ang mga anting po ay ginawa para sa pangkalahatang proteksyon at panghanap buhay. Mali po yung aral na may specific lang na bisa ang ginagamit lamang ng ibang seller yan. Term na para makakuha ng atensyon ng nangangailangan para dito. So tignan ninyo babasahin ko ulit. Ang mga anting po ay ginawa para sa pangkalahatang proteksyon at sa panghanap buhay. Mali po yung aral na may specific. May specific lang na bisa. Ginagamit lamang ng ibang seller yung term para makakuha ng atensyon na nangangailangan para dito. Para daw makabenta lang. Wala daw specific explanation. Ayoko lang banggitin yung pangalan nito mangangamote ka Mangangamote ka pagka binanggit ko to. Paano mo sasabihin walang specific explanation ang medalyon ng atardar at medalyon ng San Miguel Arcangel? Sige nga. Ang lahat daw ng medalyon ay ginawa para daw sa pangkalahatan. Meron daw tong pamproteksyon at meron daw tong pampaswerte. Sige, explain mo nga to. Sige nga, kung walang specific explanation, explain mo. Kung paano nagkaroon ng pampaswerte yan. At para sa, sabi pa nga niya dito specific explanation para daw sa sugal. Sa gayuma, no? Wala daw specific explanation. Hindi daw yan pinaghiwa-hiwalay. So, ang kanyang ibig sabihin dito, pag sinabing medalyon, eto daw ay anting po yan na ginawa para sa pangkalahatan. Sabi niya pangkalahatan. So, ibig sabihin, ang medalyon, lahat na, nandyan na. Meron ng pampaswerte, may pamproteksyon, may pambala, may pangkabal, may pangsugal, may panggayuma. So, sinabi nito pangkalahatang. Di ba? Proteksyon at panghanap buhay. Mali po yung aral na may specific lang na bisa. So, ibig sabihin yung subdivide. Nakapangyarihan doon sa medalyon. Wala daw ganun. Ikaw nga, ibigay mo yung paliwanag dito ngayon. Paano yan nagkaroon ng sa sugal, sa gayuma, sa pampaswerte? Sige nga. Kayo mga idol sa mga nanonood ngayon, kaya nyo bang bigyan ng specific explanation nito? O explanation na wala ditong subdivide na nangyari? Kung hindi ba naman, 1 kilong kamote tanga, itong tao na to, na nililigaw ang tao, na sinabi mo na ito, hindi ako gumagawa ng salita lang, tatago ko lang yung pangalan mo. Ayan in-screenshot ko pa yan. Simple lang yan, kamoting 1 kilo. Maliligaw ang tao sa'yo. Bakit?
tinuturuan mo ng kamangmangan. Hindi pwedeng wala itong specific explanation. Hindi pwedeng ganon. Ipapakain mo palang na dasal dyan, kapag iyan ay para sa kabal, para sa bala, nakasubdivide na yan. Automatic yan na ang medalyon na pambala at pangkabal ay mayroong division sa pampaswerte. Hindi pwedeng i-attach ang pampaswerte dyan. Sige nga, paliwanag mo paano ka magkakaroon ng pampaswerte sa atardar. Maari pa sa San Miguel kapag tinawag niya ang 6 na anghel, naging 7 arkangeles, may pampaswerte dun. Pero isang malaking kamangmangan niyang pinapaliwanag mo na walang specific explanation sa atardar, may pampaswerte, may sugal. Wala kang sinasabing ganun, ano? Wala kang sinasabi na yung mga binanggit ko. Pero ang sinabi mo dito, in all around mo boy. In all around mo. Sabi mo rito, ayan, no? Anong sabi mo dyan? Mga anting po ay ginawa para sa pangkalahatang proteksyon at sa panghanap buhay. Po, mali po yung aral na may specific lang na bisa. Ginagamit lamang yung ibang seller, yung term na yan para makakuha ng atensyon. Mga ngailan, para dito tulad ng mga sugal kuno, gayuma kuno. So, ibig sabihin, kapag sinasabi mong gayuma kuno, sugal kuno, pampaswerte, lahat yan nakakasa sa isang medalyon? Walang specific? Saan galing ang aral mo na yan? Eh di ba matatawag ng isang sakong kamoteng karunungan yan? Na ginagawa mong mangmang yung mga nasa espiritual? Pinaasa mo. Baka, yung sinasabi mo makabenta lang yung seller, iyon ang gawain mo. O baka naman, wala kang medalyon na iba't ibang uri. Para mabenta yung orasyon mong pangdigmaan, sasabihin mo all around. Invoker kami sama, mangmang yan lodge. O kita mo. Alam mo, kung mali yung sinasabi ko, dapat binash na ako ngayon. Fake account yan yung nag-comment. Kinampihan yung paliwanag ko. Kung tutuusin lang, pag fake account, pwede ako nyan i-bash. Bakit kinampihan yung si paliwanag ko? Kasi totoo. Na may specific explanation to. Hindi pa pwedeng sasabihin mo, sa isang medalyon, lahat nandyan na. Nakahiwala yung gayuma kuno. Sa sugal kuno. Walang ganun, boy. Baka yung sinasabi mo na para mabentahan lang ng marami, kaya namin sinasabing may specific explanation. Hindi ganun yan, boy. Kawawa makakabili sa'yo. Yung tao, naaasa na yung pampaswerte, pero nung isang medalyon sa sugal, yung 7. Alam nyo, mapapahama kayo dyan. Kapag sinabi ko na ito ay medalyon para sa sugal, sasabihin ko bang all around yan? Paano pagka susot mo yung medalyong sugal, bigla kang binaril dyan? Umaasa ka na all around yan? Pinahama ko kayo. Kaya yung sinasabi nitong tao na to, na walang specific explanation sa mga medalyon, isang malaking kamangmangan yun. At kapag ka siniksik nyo sa isip nyo yun, mapapahama kayo dyan. Ito Lucky Gambling Amulet. Makikita ninyo sa mga incheck, yung mga sugarol talaga sa mga malalaking sugalan, ito ang gambling amulet nila. Maswerte, nakakakuha ako ng kopya nito. Hindi ko lang babanggitin kung sino meron na ito na pinakakilalang sugarol dito sa Pilipinas, sa Sabong. Meron itong amulet na to. Maswerte na lang ako, nakakuha ako niyan. Pwede ko bang sabihin na ang gamit na to, sabi mo rito, ang isang medalyon, walang specific na explanation, so walang subdivided na nangyari. Yun ang sinasabi mo. Ibig sabihin, all around.
Ito, pasusuot ko sa pasyente ko na nakukulam. Ano ako, tanga? Di ba? Oh, anong gagawin natin? Sasabihin natin, di, walang specific explanation yan. Kapag ka medalyon yan, ibig sabihin yan, lahat yan nandyan. Ang pasyente na nakukulam, ginamot ko, nawala na yung bisa ng kulam, para hindi balikan, ito pasusuot ko, all around. Sus ko po naman, kawawa sa'yo yung tao. Ano mga lods, ako hindi ako galit, ganito lang talaga kami mag-explain. Magpaliwanag. Mas may madidiin pang salita, mga taga-Morong, basta mga taga-Rizal, ganito kami magpaliwanag. Hindi ako nagagalit. Ipinaliliwanag ko lang sa inyo yung tama. Hindi yung para mabentahan lang. Eh kung gusto ko mabentahan, di sasabihin ko all around to. O ito all around, no? Bilhin nyo all around to. O diba? Ginagawa ko na kayong tanga. Kapag ganyan ang paliwanag ko sa inyo. Para lang mabenta, kaya daw sinasabi namin, na hiwalay daw ang, ito, binanggit mo dito, sabi mo, hiwalay ang, sinasabi lang nila na hiwalay ko no, ang panggayuma ko no, ang pangsugal ko no, ay magkahiwalay para mabenta yung kanilang mga medalyon. Sige nga, paliwanag mo, protection dyan sa dalawa na yan. O, paliwanag mo dyan. So, Santa Maria. Eto, nasa ang gayuma rito? Nasa ang sugal dyan? Diba? Baka sa sinasabi mo, binabaliktad mo. Gusto mo na yung gamit mong isang piraso maging all around para mabenta mo ng madalian. Hindi ganun. At alam ng tao yan. Huwag mong gawing mangmang ang mga tao sa espiritual. Kasi kung bago ka pa lang sa espiritual, mas maraming nauna sa'yo na mas may nakakaalam. Kung sinasabi mong walang specific explanation ang bawat medalyon, bakit magdidibusyon kami ng iba't ibang uri ng dibusyon? Dapat isang libro lang ang meron. Ito pa nga lang, may specific na dasal na to eh. Ang dasal ba nila Tardar, pwedeng idasal mo kay San Miguel? Nag-aral yata yan kay Poncio Pilato. Baka. Hari ng mga sinungaling. Ito, dito pa lang, sa dasal pa lang nito, may specific na debosyon na yan, brother. Iba ang debosyon ni Tardar sa debosyon ni San Miguel. May specific na dasal na nga eh. Kaya may specific na medalyon. May specific explanation dyan. May specific na gamit. Yung Diyos ng digmaan, gagawin mong sa sugal, sa gayuma. Diyos ko po. Yung anghel ng pandigmaan, susuot mo sa sugalan, ano mangyayari sa'yo? Sige nga, isuot mo to, magkasino ka, suot mo to. Diyos ko po. O ito, dahil sa digmaan siya, suotin mo sa sabong. Di ba ang sabong, digmaan, suot mo kung manalo ka. Di ba? Oh. Tapos sabi mo sa post mo, ang tunay na aral ay nasa akin. Nasa iyo yung tunay na aral. Tapos ang medalyon walang specific explanation. Walang specific na bisa. Tapos sabi mo tunay na aral nasa iyo. Ay kawawa. Di ba? Sabi ni Invoker, tama ka dyan, Commander Leon, galing mo mag-explain. Hindi naman po magaling. Kumbaga, inaral ko lang, kaya naiintindihan ko. Yung aking sinasabi, yung aking paliwanag. Kasi kaya to lumalabas sa bibig ko, kasi nanggagaling dito. Bakit? Inaral ko eh. Inaral ko. Kaya kung ano man ang sinasabi ng bibig ninyo, katulad nito, nung tao na to,
Baka aral sa school yun, Commander. Oh, tinatawanan ka. Kasi kaya niya nasasabi yan, hanggang doon lang yung aral na abot niya. Hindi ko sinasabing mas mataas ako sa kanya. Ang kapaliwanagan ko dito, hindi ka naglayag. Kaya sinasabi mo, ang tunay na, sabi, ito kasi yung tao na to ang nagsabi, yung pinapaliwanag ko kanina, ang tunay na aral daw, nasa akin ang tunay na aral. Siya yung nagsabi noon sa post niya. Tapos nung tinignan ko yung mga post, wala daw specific ang medalyon. Tunay na aral, tapos walang specific ang medalyon, tunay pa kaya yun. Sige nga, isipin nyo kung tunay yung aral nun. Diba? Oh. Kung tunay yung aral mo, ba't hindi mo maipaliwanag ang isang medalyon? Sa bawat isang medalyon, kapag dasal ni Atardar, kay Atardar lang. Kapag dasal ni San Miguel, kay San Miguel, hindi ba specific yon? O baka hindi specific yon, subdivided lang. Mabuang ako sa iyo dong. So, yun lang mga idol. Ano? So, bakit natin sinisiwata yung ganyang mga paliwanag? Bakit? Ibinabaon niya yung tao sa kamangmangan. Ipinagmamataas niya yung sa kanyang sarili na yung tunay na aral daw nasa kanya, pero kapag kadating sa mga sinasabi ng mga sa buka ng kanyang mga bibig, makikita mo na wala naman talagang alam. Paano yung mga tao na tatangkilik dyan? Maniniwala sa kanya. Ano mangyayari sa mga taong yun? Sinungaling na rin. So ano mangyayari sa spiritual? Dadami yung sinungaling. Ano magiging imahe ng spiritual? Katawa-tawa. Oh. Alam nyo kung minsan, kailangang siwatain. Kailangang punahin. Hindi naman na kailangang awayin. Kailangan lang siwatain natin, kailangan lang punahin. Para maramdaman nila, no, ng mga tao na to, na hindi libreng magsinungaling sa spiritual. Hindi. Nasa spiritual tayo, dapat nasa katotohanan. Sige mamaya, invoker, isesend ko sa'yo kung sino yan. Kung sino yung tao na yan, isesend ko na lang sa'yo. Alam mo kasi, nasa spiritual tayo, nasa katotohanan tayo eh. Kapag tinangkilik nyo yung mali, gagana ba yung orasyon nyo? Diba? Kung sa bibig nga niya lumalabas kasinungalingan eh, paano pa kaya yung mga orasyon na ilalabas niyan? Di sinungaling na rin. Sabi ni Tetragrammaton, Lods, hindi man ako nagmamayabang, meron akong konting aral mula sa Quran. Lods, 36 to 700 mystery po, pero hindi ko inaangkin. Yun sana, ganun sana. Di ba? May aral ka, pero hindi mo inaangkin. Bakit? Yun naman yung totoo eh. Bago mapunta sa iyo yung aral na yan, di ba? Nakuha mo sa iba. So bakit mo aangkinin? Kahit ako eh, ang dami-dami kong aklat dito, sinasabi ko ba, ako gumawa niyan? Sige nga, gumawa nga kayo ng isang buong libro ng orasyon na nanggaling dito. Diyos ko, kawawa tayo dyan. Pagka ganyan, no, angkinin mo yung aral. So, dahil nga sinasabi mo, hindi mo inaangkin, ibig sabihin, iyan ay nalangap mo lang. Ipinagkaloob sa'yo, minana mo, so hindi talaga sa iyo yan. Kaya hindi mo pwedeng angkinin ang aral. Kaya yung mga tao na nagsasabi na ang tunay na aral nasa kanila, ba mag-isip na kayo mga idol pagka ganyan sinasabi ng tao. Sang malaking kayabangan na sa spiritual yan. Kasi hindi totoo yun. Binanggit ko na yung mga pangalan eh. Eslatigo. Diba? Leonard Poblete,
Reynaldo Yap, ang daming libro niya mga yan. Mga talagang nanggaling pa sa Hebreo, mga libro niya mga yan, talagang bumibili yan. Inangkin ba nila ang tunay na aral nasa kanila? Hindi. Samantalang itong kamote cute na to, no? Ang tunay na aral nasa kanya, sabay dun sa comment niya, wala daw specific na explanation ang medalyon. Wala daw specific na bisa. So, ibig sabihin, all around. Di ba nakakamangha? Ang galing, nakakamangha. Ayun mga tipo niyan eh. Akles sa dibida, pogi pa rin ang commander natin. Wala akong piso, Lods. So, ayun mga Lods, no? Hindi natin yan inaaway, kundi sinisiwata natin na yung ganyang mga klase ng tao, ipag-isipan ninyo kung tatangkilikin ninyo. Kasi mamamali kayo, mapapahama kayo dyan. Doon sa sinasabi niya na walang specific na bisa, na sinasabi niya, gayuma kuno, pangsugal kuno. Kung nga hanapin mo yung lahat ng sinabi niya, na wala daw specific na bisa, hanapin nyo yung gayuma, hanapin nyo yung sugal sa isang medalyon nito. Kaya nga nagkaroon ng subdivided ang kapangyarihan eh. Hiwalay yung bisa ng kapangyarihan ng para sa sugal. Sa gayuma. Ito yung sa sugal. So ngayon, bakit nagkaroon ng specific nagkaroon ng division, ng subdivided? Bakit? Bakit nagkaroon? Kasi ang medalyon ng Atardar, hindi mo pwedeng ipasok sa sugalan. Ito, pwede mong ipasok sa sugalan dahil nilikha siya para sa sugalan lang. Ipasok mo ta sa sugalan, pag hindi manghinayang gamit mo, maniwala kayo sa akin. Hindi mo mawala ng bisa yan, pero manghihina yan. Baka yan pa ang maging mitya na panghihina ng bisa ng gamit mo, yung butas na mawasak yung poder mo, poder ng medalyon mo, mawasak. Yun yung maging daang butas para mapasukan ka ng tigal po o kulam. Kahit dito, baliktarin natin yung sitwasyon eh. Kung walang specific explanation o walang specific na bisa ang gamit, hanapin mo nga yung kapangyarihan niyan sa bala. Diba? Yun yung sinasabi natin dito. Edmond Osorio, hayaan mo na siya, Lods, focus ka na lang sa pagtulong sa tao, paggabay sa tao. Focus naman pero hindi pwedeng hayaan. Edmond Osorio, alam mo, yung sinasabi mo na focus ka na lang sa pagtulong sa tao. Kaya tayo may content dahil gusto nating tumulong. Gusto nating magbigay ng kapaliwanagan. Pero yung sasabihin mo na hayaan mo na lang, hindi pwedeng hayaan. Sige nga, paano mo hahayaan yung maling paliwanag ng isang tao kung mapapahamak naman kayo? Kung hindi natin i-content yan, hindi natin sisiwatain, o hindi natin bibigyan ng kapaliwanagan, sige nga, kung wala nagpapaliwanag sa'yo ngayon, sasabihin ko walang specific to. Suotin mo, mahusay ito sa bala. O pangsugal yan, sasabihin ko sa'yo, walang specific na kapangyarihan. All around. Binaril kang bigla, namatay ka dyan. So hahayaan ko yun. Kahit sino sa spiritual, ako man, kahit sino pa yan, baguhan man yan o matagal na sa spiritual, kapag narinig yung sinabi o nakita yung post nitong tao na to, maaasar din, magagalit din. Bakit? Inililigaw mo ang tao sa katotohanan. Sige nga, walang specific. O sasabihin ko sa iyo, hahayaan ko. Binili mo to. Ang expected mo dahil nabasa mo yung post niya. Yung post niya na walang specific.
Lahat nandun na, all around. Nakita mo yung post ko para sa sugal. So ang inisip mo, pinaniwalaan mo siya, meron to sa bala. Suot-suot mo, bigla kang binaril, di patay. Paano ko hahayaan? Sige nga. Oh. Ngayon, ang ganitong content, ang ganitong topic, hindi mali. Ito ay kapaliwanagan at pagwawasto o pagtatama sa mga taong naniniwala sa akin sa spiritual. Yung mga hindi naniniwala, pwede naman skip nyo yung video o i-block nyo ako eh. Para hindi nyo na mapanood at hindi nyo na makita. Diba? Tignan mo yung mga comment nila dito. Van Aquino. Di pwedeng pabayaan. Tignan mo hindi nila mga tunay na picture yan, matatawag natin na dummy account kasi hindi nga tunay na picture. Isa pa tong si Invoker Kamisama, pangalan pa lang. Excuse. Hindi na totoo yung pangalan. Si Van Aquino, maaring totoong pangalan, iniba lang ng konti. Pero tignan mo ang kanilang sinasabi, di pwedeng pabayaan. Bakit? Kahit na hindi tunay na mga account to, pero tunay sila sa kanilang sarili. Dahil alam nila yung totoo, dapat yun yung malaman ng tao. Tignan mo, Invoker Kamisama, fake account to Tignan nyo, picture pa lang. Parang si Venom. Hindi dapat hayaan yung ganyang tao kasi kawawa yung mga bibili sa kanya, mapapahamak. Tignan mo, kahit na hindi tunay yung kanilang mga picture, hindi tunay yung kanilang mga pangalan, pag naiintindihan mo yung totoo, naiintindihan mo yung hindi ikapapahamak ng tao, hindi mo papayagan. Hindi mo papayagan. So bakit hindi mo papayagan? Kasi unang-una, kaya hindi nila pinapayagan yung mga ganitong tao. As in nasa spiritual ka, kailangan maging concerned ka rin sa kapwa mo sa spiritual. Kapag nakikita mo na inililigaw na yung tao para lang makabenta itong mga tao na to, kasi bakit? Marketing strategy ang ginagawa nito eh. Bakit marketing strategy? 2018 pa account ko, brother. So yun, yung picture lang yung iniba niya. Esmas SRD, tama Lods, makakasira po kasi yan. So kita mo, bakit pabor sila? Kasi hindi natin pwedeng hayaan to Lods. Ano? Kasi unang-una, kapag isinuot mo isang gamit na wala kang iniisip na subdivided na nangyari sa isang gamit, madidisgrasya ka. So sabi ni Van Aquino, di pwedeng pabayaan ang maling turo. Kasi bakit hindi pwedeng pabayaan? Katulad ng ginagawa nito na sinasabi niya na nasa akin, no? Sabi niya, nasa akin ang tunay na aral. Kung nasa kanyang tunay na aral, bakit itong tinuturo niya ay mali? Alam niyo, marketing strategy lang ang ginagawa nito. Para ang tao hindi na maghanap ng iba't ibang uri ng medalyon, ipinapakita niya na itong medalyon na tangan-tangan niya ay nandito na lahat. Ano ka, Daniel Padilla? Nasa iyo na ang lahat. Hindi pa pwedeng ganun. May specific na visa yan. Kaya nga, nagkaroon ng iba't ibang panalangin o dasal o debosyon yan dahil may kanya-kanyang visa. Kapag ito ay debosyon sa pag-aanting-anting katulad sa bala, ang idadasal mo dyan para sa bala. Sige nga, yung anting-anting sa bala, masasabi mo ba na mayroong sasugal yan? Oh. Di ba? Tama po, Lods, para naman malinawagan pa yung kulang sa kaalaman. Sabi ni Dextropina. So yun, kaya tayo nandito. Para bigyan kayo ng kapaliwanagan. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, walang problema doon. Walang problema doon kung hindi kayo naniniwala sa akin. Ang gawin nyo lang, skip nyo yung video or i-block nyo ako para hindi nyo nakikita yung account ko.
Pwede niyong paniwalaan yung tao na yun. Hindi ko kayo pipigilan dun. Pero lagi niyong tatandaan, hindi ako magsasayang ng oras. Hindi ko ihaharap tong pagmumukha na to sa live para lang turuan kayo ng kamalian o ikapapahamak ninyo. Ang kapal ng mukha ko nun kapag tinuruan ko kayo ng kapahamakan. Hindi pwedeng pabayaan kasi kawawa naman kami na wala pang alam sa pag-espiritual. Sabi ni Reynaldo Adona. Ednel Caceres, shoutout sa'yo, mapagpalang umaga. So yun mga Lods, kaya nagtataga akong magpaliwanag sa bawat content ko, sa bawat live ko. Kasi unang-una, ang pag-espiritual ay may dalawang uring kahinatnan. Isang kaligtasan, isang kapahamakan. So pababayaan natin yung maling kapaliwanagan. Servos Day, Black Swan, shoutout sa'yo, mapagpalang araw din sa iyo, idol. Ay so, ayun sa iba na hindi ko nababasa yung inyong mga comment. Mga idol kasi ito, ang ginagamit ko sa live ngayon, itong account na gamit ko ngayon, ito. Yung Commander Leon na hindi blue check. Tapos yung Commander Leon ko naman na isa, sineshare ko doon sa main ko. So may mga comment kayo doon sa main na hindi na-attach dito sa second account ko. Second account kasi itong gamit ko, kaya hindi lahat ng mga comment nyo nababasa ko. Pero kapag in-out ko to, tapos ni-review ko yung lahat ng comment doon sa account ko na main account. Ito yung sinasabi ko sa inyo, para naiintindihan ninyo. Hindi lahat ng comment na-attach dito sa aking second account. Bakit? Kasi dalawang account ang gamit ko sa ngayon. Etong main account ko, Commander Leon, yan ang main, di ba? I-share ko lang dyan ang live video ko. So, ayan, Di ba ito yung main account ko, nakashare lang siya. So, kaya, yung mga comment nyo dun sa Commander Leon, hindi basta-basta a-attach dito. So, ewan ko kung bakit. Ewan ko kung ano yung problema, Na kay Meta siguro yung problema. O nasa Facebook. Bakit hindi siya na-attach? Na-attach lang yung pag-tag. Ayun, pag-tag, mga Lods, na-attach daw. O, mga Lods, gatas tayo. Kailangan natin pampalakas ng katawan, hindi puro kape. Tama yan, Lods. RMG Well. Tama yan, Lods. Kailangan namin yung katulad mo, Lods, na may nagsisiwalat na may mga gawang mali. Pasalamat pa nga tayo. Nandito ang katulad ni Commander, sabi ni RMD. Ads Ocampo, mapagpalang umaga din sa'yo. So, Edmond Osorio, sorry Lods, hindi mo kailangan mag-sorry. Hindi ako galit sa'yo. Yung in-explain ko lang, yung sabi mo, abayaan mo na lang, focus na lang ako sa paggabay sa inyo sa spiritual. Focus ako sa paggabay sa inyo spiritual. Pero hindi pwedeng hayaan yung mga ganyan. Kasi kapag pinabayaan natin yan, maraming sumisibol sa spiritual. Paano? Kapag kayong mga sumisibol at mga bago na to, nakita yung post nito. Aba, sa isang baguhan sa spiritual, kapag ako nabasa ko, dahil hindi pa buo ang aking kaisipan, hindi pa ako marunong, nagsisimula pa lang ako, kahit kayo, mga idol, ikumpara ninyo sa inyong sarili. Sige, sabihin muna natin na bagong sibol kayo, parang bagong damo na tumutubo. Wala pang alam. At gusto ninyong mag-aral ng spiritual. Nag-search ka. Nakita mo sa post. Nasa akin ang tunay na aral. Bilang isang baguhan, hindi ba kita mahihingkayat? I-comment nyo dyan kung hindi kayo mahihikayat. Bilang isang baguhan, wala pang kaalam-alam. Virgin pa sa spiritual. Bagong nag-aaral pa lang. Pag nakita nyo yung post ko, nasa akin ang tunay na aral. Hindi ko ba kayo mahihikayat na maniwala sa akin? Tapos makikita mo itong post niya,
na wala sa explanation niya, na walang specific na visa ang isang medalyon. All around lahat nandun na. Hindi ba kayo mapapahamak? O i-comment nyo dyan kung hindi kayo mapapahamak bandang huli. Kaya hindi pwedeng pabayaan. Di ba? So, nasan ang mali sa ginagawa ko? Nasan ang mali sa content natin ngayon? Kaya ko ba siya ikino-content para maging magmagaling ako sa inyo? Kaya ko ba siya ikino-content para maging malakas ako sa paningin ninyo? Kaya ko ba ikino-content yung ganitong mga tao para ako yung maging totoo, siya yung mali? Yun po ba yung kahulugan ng content natin? O baka ang ibig sabihin ng content na laging ginagawa natin sa live para maintindihan nyo yung katotohanan sa pag-spiritual. Di ba? So yun lang. Bakit maraming nagagalit? Bakit maraming naiinis kapag nagla-live ako? Ang karaniwan na naiinis pa sa live natin, nasa spiritual. Ito lang yung katanungan. Meron po bang mali sa ginagawa kong paggabay at pagwawasto doon sa mga kayabangan ng mga taong sinungaling sa kanilang sarili? Mayroon po bang mali kapag ginagabayan mo yung isang tao na nagsisimula pa lang sa spiritual? Na gusto mo silang itama sa kanilang paniniwala? So yun lang. Yun lang yung aking katanungan doon sa mga nagagalit kapag nare-real talk sa tuwing nagla-live tayo. Yun lang yung aking katanungan. Bakit kayo nagagalit? No? Lalo-lalo na doon sa mga basher. Ayaw nyo ba na matuto sa tama? Yung tao. Yung mga nagsisimula. Gusto nyo ba paniwalaan nila yung mga sariling pinaniniwalaan nyo rin? Sa spiritual, meron malayang pag-iisip. Sa Biblia, merong malayang pananaw at kalayaan ng tao. Sinasabi sa Biblia, binigyan ng Diyos ang tao ng malayang kaisipan, ng malayang pananaw. Binigyan ng kalayaan sa pagpili. Sa batas, may karapatan kang pumili sa katotohanan. Sa batas, may karapatan kang pumili ng relihiyon. Sa batas, na nagkaroon ng malayang pananaw. So kung ang bawat tao may malayang kaisipan, may kanya-kanyang paniniwala, hindi ang kamalian, mga idol. Hindi kamalian kung magkaroon sila ng kanya-kanyang pagpili sa mga taong paniniwalaan nila. Huwag ninyong gawin palagi na kung anong pinaniniwalaan ninyo ay gusto ninyong paniwalaan din ng iba. Kung wala na kamang kayong kapatunayan na tama yung kapaniwalaan ninyo. Naaangkin ninyo yung katotohanan, nasasabihin yung tunay yung aral na nasa inyo. Kung paniwala mo sa iyong sarili na yung aral mo ay tunay, sarilinin mo na lang. Sarilinin mo na lang. Kasi mapapahiya ka lang sa stage ng spiritual. Mapapahiya ka lang. Hindi lang ako magpapahiya sa'yo, marami. Maraming magko-comment sa mga sinasabi mo na ang katotohanan ay nasa iyo lang. Tunay na aral nasa iyo lang. Ako nga ni minsan hindi ko inangkin ang tunay na aral nasa akin lang Paano magiging tunay na aral ko na sa akin lang? Ang pag-aaral kasi gaano kalawak.
kasing lawak ng buong universo. Kaya ko kayang pagkasyahin dito yan? Lahat ng libro ko na nandito, kahit gaano karami yan, hindi ko kayang pagkasyahin yan. Yung aral pa kaya na kasing lawak ng buong universo? Sige nga, kung ang tunay na aral ay nasa iyo, yung bang utak mo ay kasing lawak ng universo? Yun lang, no mga idol. So yun lang ang pinakapaalala ko. Kung talagang ang tunay na aral ay nasa kanya lang, dapat ang aral niyan ay kasing lawak na buong universo. So anong ibig sabihin nun? Yung ulo mo kasing laki ng kalawakan para magkasya lahat ng aral. Kung may ulo ka na kasing lawak kasing laki ng kalawakan, maniniwala ako na ang tunay na aral ay nasa iyo. So, ganun lang kasimple yun. Ano? Kaya ang tunay na aral, wag nating angkinin. Kahit sino pwedeng magkaroon ng tunay na aral. Bakit? Kasi kung peke yung aral yan, hindi gagana ang orasyon. Tignan nyo. Banggitin ko lang isa to. Banal na kamay. Di ba? Paano siya mag-vlog? Narito ang mga oratsyon. Oh. Tingnan yung matatawa ka sa kanyang Hindi ko to binabas mga lods. Isang magandang explanation pa nga eh. Paano niya tawagan yung orasyon? Oratsyon. Narito ang mga oratsyon. Oratsyon. Tingnan niyo pag magsalita yun, oratsyon daw. Pero tignan ninyo yung mga orasyon na pinamamahagi niya. Ako pag tinignan ko, maraming tama pero may mali. Merong may mali doon sa mga orasyon niya. Pero bilang. Kaya nakita ko, sabi ko ayos to Mali-mali yung sinasabi ng bibig niya, pero mabuti naman yung kanyang ginagawa. O paano natin sisiwatain yun? May mga nambabas lang talaga kasi sabing gano'n ng mga nambabas. Paano gagana yung orasyon? Itawag mo oratsyon. Ako tawa lang ako ng tawa. Pero hindi ako nagko-comment. Natatawa lang ako. Kasi bakit? Alam niyo mga lods, minsan hindi ko na pinaniniwalaan yung pagbanggit ng orasyon. Pag mali daw yung banggit ng orasyon hindi daw gagana. Pinatotohanan ko na sa inyo na kahit mali yung banggit ng orasyon, gumagana. Meron akong isang kaibigan na manggagamot, babae. Pasintabi, may biyak dito yon. Online healer. Nakakapagpasampa sa online, sa cellphone, katulad na nakikita nyo sa ginagawa ko, napapasampa ko kahit nasa online. Ngongo yun. Ayoko nang banggitin yung pangalan. Hindi kita binabanggit dito, Marge, para pagtawanan ka ng mga tao. Binabanggit kita dito para isang mabuting explanation. Hindi niya mabanggit yung orasyon ng tama. Eto, maniwala kayo sa hindi, nakasama ko sa Negros ng gamot to. Tumusok ng espada to, binanggit niya yung orasyon. Alam niyo yung sabi niya? Almum maknum numit ingunum. Yun mismo ang binanggit niya. Pero yung daliri niya, paglapat sa katawan ng tao, nangisay. Ngongo yung tao. Yung pagkabanggit niya ng orasyon, sipin nyo salbom naging almum. Paknum, numig, inunum. Pero nung binugay niya sa kamay niya, itinapat sa dibdib ng isay. O bakit gumana? Sige nga, yun nga ang bigyan nyo nga ng kapaliwanagan yan. Yung mga nagsasabi na kapag mali yung banggit sa orasyon, hindi daw gagana. Bakit ito? Kombatera, nakikipagsabayan to noon. Dumadayo kung saan. Dadayo ng Quezon, dadayo ng sa Visayas region, kung saan pumupunta yan. Taga Iloilo si Alena, no? O Negros. O yun, pasensya na kayo, nabanggit ko yung pangalan, nadulas. Ang pangalan nito, Alena.
Pero alam nyo, nakakabilib. Minsan, hindi ako nagbibiro sa inyo, natatawa talaga ako kapag kasama ko to. Yung damit ko, ginaganyan ko sa bibig ko. Ayoko kasi makita ng tao na pinagtatawanan ko yung tao. Habang siya'y nanggagamot, pagtatawanan mo, hindi ko mapigilan tumawa dahil dun sa pronunciation niya, dun sa orasyon. Sino ba naman ang hindi matatawa kapag kasama nyo sa gamutan, ganun? Siyempre natatawa ka, pipigilan mo yung sarili mo. Kasi pagiging walang modo yun. Yung pagtatawanan mo yung kasama mong manggagamot na hindi mausad na maayos yung orasyon. Walang modo ang tawag dun. Kaya kahit natatawa ako, sinasarili ko na lang yung pagtawa. Ban Aquino, anumang tumatak sa utak ng tao kahit na mali ang bigkas, may kapansanan man o wala, yaon ay gagana. Isa pang kapaliwanagan dyan, kapag ang orasyon ay gumagana, kahit ngongo ang bumanggit niyang gagana yan. Yun yung katotohanan dun. Alam nyo ba na may kilala akong pipi na nanggagamot? O kanina, nasa ngongers lang tayo Napunta na tayo sa pipi. Kaya kong patunayan yan. Pumupunta sa Quiapo yun, pipi, nanggagamot. Sige nga, paano niya uusalin yung orasyon? Wala sa pagbanggit yan mga idol. Kung ano yung nakatatak dito, gagana yon, sabi ni Ban Aquino. Isa pang kapaliwanagan dyan, kapag ang isang orasyon ay gumagana yan, kingongo man ang bumanggit niyan, gagana pa rin yan. Kaya yun yung isang kapaliwanagan, no? Na walang dapat umangkin na nasa akin ang tunay na aral. Kung nasa iyo lang yung tunay na aral, yung ngongo nga, nakapagpagana ng orasyon ibig sabihin, tunay din yung aral niya. Hindi lang sa'yo. Di ba? Nasa lahat ng nagpapagana ang tunay na aral. Bakit? Kasi kung maling aral yun, di maling orasyon din yung ginagamit nila, hindi gagana yun. Kaya walang sino man, tandaan ninyo to, tatak ninyo sa kokote ninyo to. Walang sino man na dapat umangkin sa tunay na aral. Itong tunay na aral, itong tunay na kapangyarihan. Kamusta naman yung mga lahat na nasa spiritual ngayon na nakakapagpagana? Ibig sabihin ba nun, hindi tunay yung mga nasa amin? Yung mga aral namin, peke? Yung mga nag-aral sa online, na nakikinig lang o nanonood lang ng live pero napapagana nila yung orasyon, peke din. Kung kinikilala mo sa iyong sarili na ang tunay na aral ay nasa iyo, hindi ikaw na, wala namang problema dun Hindi ka naman namin aawayin pagdating dun sa sinasabi mong tunay na aral Pero bakit dun sa explanation mo? Sa medalyon, walang specific. Lahat ng medalyon, all around. Galing Yung tinatawag na ang galing, nakakamangha. No? So, ang tanong, tunay na aral nga ba talaga? So yun, hindi tayo nangaaway. Hindi natin ginagawa tong content na to para magpabida. Hindi tayo nagko-content para sabihin na malakas tayo. Hindi tayo nagko-content para sabihin na sa akin ang tunay na aral. Kaya tayo nagko-content para gabayan yung mga inililigaw ng mga hambog na nasa spiritual. Tandaan ninyo, kapag inangkin nila ang tunay na aral, nagyayabang lang yan. Lagi nyo tatandaan yan. Pag inangkin nila, nasa akin ang tunay na aral, isipin nyo kagad, mayabang ka. Bakit? Kasi kung nasa kanya lang ang tunay na aral, hindi ka na sana nakakapagpagana ng orasyon. Kasi kung maling aral lang nasa iyo, hindi gagana yan. So, yun lang ang topic natin sa bahaging ito mga idol. Mapagpalang umaga sa inyo. Dahil meron pa kasi akong ibang mga gagawin na naiwan ko so sumisis doon sa mga nag-order sa atin ng mga gamit, sa mga kabal,
yung Cabal Wine. So, inaasikaso na yun, pinaprocess na. Yung mga malalapit, ipalalamove namin para hindi mabasag. Kasi may tendency na mabasag ang bote. Dahil pag pina-JNT natin yan, baka ihagis-ahagis yan, mabasag. Pagdating sa inyo, hindi nyo mapapakinabangan. Hindi nyo pwedeng ihiwalay yung sangkap sa nabasag. Bakit? Kasi kapag hiniwalay nyo yung mga sangkap na may nabasag na yung bote niyan, masusugatan pa kayo sa lalamunan. No? Kaya kailangan malinis. Kasi iniinom natin yan. Kaya sensitibo kami gumawa niyan. Kaya doon sa mga nag-order sa atin ng Cabal Wine, antayin nyo lang mga idol. At iyan ay papunta na sa inyo. Kung may order kayo, kung malapit lang kayo, ipalalamove na lang natin. Mag-PM kayo agad sa amin. Sa mga medalyon na mga order ninyo, so napakarami ninyo, antay-antay lang, kalma lang. Mahina ang kalaban. So sa dami ninyong nag-order sa atin, hindi namin yan maibubuhos kagad. Ang volume ng aming pagsishipping ay per batch. Kung sino yung nauna, yun yung padadalhan namin. Kung medyo late kayo, syempre sa susunod na batch yan. So ganun lang. Tandaan ninyo, hindi kayo na-scam. Natagalan lang ang inyong gamit. Kung natagalan ang inyong gamit, baka mamaya may matagalan dyan ng gamit, magmumura na naman. Paulanan na naman kami ng mura. Huwag naman ganun mga lods. Kasi kahit sino murahin ninyo, magagalit sa inyo. Kahit ako na magagamot, pag pinaulanan nyo ako ng mura, mumurahin ko rin kayo. Pero pagka sinabihan nyo ako ng mabuti, mabuti rin ang ibabalik ko sa inyo. Ganun lang yan, vice versa lang yan. Kapag mabuti ang sinasabi mo sa kapwa mo, mabuti rin ang ibabalik sa iyo. So ganun lang kasimple yun mga lods. Huwag tayong apurado. Alam ko nakaka-excite na mapunta sa inyo yung gamit lalo na pag first time. Pero aanhin mo naman yung gamit na madali sa yung naipadala, kung galing pa yan sa hulmahan, hindi naman na konsagrahan. Ano ang bisa niyan? Kaya huwag nyo madaliin. Kasi kung minsan, pag nagpagawa kami ng Miyerkules, mag-aantay kami hanggang Biyernes. Bakit? Kukonsagra yan pagdating ng Biyernes. Kaya natatagalan. Then, kung minsan, mas maraming naunang na-order sa'yo, siyempre, mas mauuna namin yung ipapadala. So, ganun lang yung kaya natatagalan. Kaya, kalma lang kayo. No? So, hindi naman ganong karamihan to eh. Ang nagpadami lang dito yung Dignum? Yung free? O, tapos na po sa O, tapos na daw, dun sa free, napadala na daw lahat. Yung Dignum na promo natin, yun ang nagparami. Kasi dahil nga mura siya, dinumog talaga. So, yun mga idol, may mga hindi pa ako dito pinapakita kasi nugasan namin, nililinis namin na maayos. May mga tinatanggal kami na mga nakakasugat na bahagi na nakadikit dun sa mga mutya, tinatanggal namin yun, nililinis namin yun. Kasi ang mutya, kung minsan, hinahaplos-haplos ninyo, kung minsan, dala-dala ninyo, paano kung may matalas na bato na nakadikit dyan, di nasugatan kayo, kaya nililinis namin ng maayos. No? So, yun, sa lahat ng naghahanap ng mga medalyon o mutya, umili na lang kayo sa post namin. Bilugan ninyo, isend nyo sa amin. Then, para makaiwas kayo sa scam, unang-una, baka mamaya may gumaya ng account ko, tandaan ninyo may blue check. Kung hindi pa rin kayo kontento sa blue check, i-video call nyo ako. Para nakikita nyo kung ako talaga ang kausap nyo. Hindi yung pag-send sa inyo ng GCash, isinend sa inyo yung name ng GCash, peking account pala. Commander, pa-order ako. Tapos peking account pala. Sinend sa yung GCash. O, mag-send ka ng bayad dyan. Nag-send ka agad kayo. Mali yun. Dapat alamin nyo kung talagang totoo yung kausap ninyo. Kung ako talaga yan. Kung legit na ako yan. Pag na-scam kayo ng ibang account, wala na kayong dahilan yan. Hindi nyo na ako pwedeng sisihin dyan. Sisihin nyo sarili nyo. Kasi unang-una, ang tunay na account ko, may blue check. Doon lang kayo mag-PPM. Huwag dito sa second account. Kasi second account to, kapag ginaya to, hindi naman kayo pamilyar, kakaunti lang ng follower nito 2,500 lang yata yung follower nito. So, paano nyo malalaman kung tunay? Diba? Walang blue check. So, yung main account ko, yun yung may blue check. Yun yung i-PM ninyo. Then, mag-video call kayo. Ngayon, kung eto, hindi kayo makatest, dito kayo nag-comment talaga sa second account ko.
ang pinaka-the best na gawin dyan, i-video call nyo. Diba? I-video call nyo. Ngayon, kung hindi nyo naman nakikita yung mukha ng tao, nag-send kayo ng pera, babay sa pera nyo kapag yan ay scammer. Alden Sorianosos Delpin, shoutout sa'yo, mapagpalang umaga rin sa'yo, Lods. Mensaherong Anghel, so yun, yung good morning din sa'yo, so yun, mga utol natin sa ano yan, sa Mindoro. So yun, shoutout kay Mensaherong Anghel, kay Agimat ng Mangyan, kay EG Kalayag, so shout kay Misterio Mutya, shoutout sa inyong lahat yan, mga kapatid natin sa spiritual, mga kumpare natin dyan sa Mindoro. So, sino pa ba yung isa? Kakalimutan ko lagi yung account nito eh. Malayo sa amin to, malapit sa Bulalakaw. Ano ba yung pinunta natin nakaraan? Mansalay. Taga Mansalay, isa rin kumpare namin na taga Mansalay kasi ano ba to? Sorjit ba? Kalimutan ko talaga yung account niya eh. Hindi ako familiar gaano sa account nito. Pero ano to, tropa at kumpare din natin to. So yung shoutout sa inyong lahat dyan. Yun, ingat kayo palagi. Tsaka kay paring Mangyan, salamat sa iyo bro sa pagtanggap sa akin, sa pamilya ko, sa mga anak ko. So diyan kami natulog, 3 days natulog kami sa kanila. Parang nasa bahay kami. Yung mga kamag-anakan niya kay tatay, shoutout dyan kay tatay. So tatay ni Mangyan. Yan, parang pamilya na ang turing sa amin yung mga yan. Wala kami masabi. Mababait talaga yung mga yan. Hindi namin kadugo, hindi namin kaano-ano. Kumpare namin sa binyagan lang si paring Mangyan, sila paring EG. Pero yung respeto sa bawat isa, sa pakikisama, tsaka sa kasiyahan, lalo na sa kakulitan. Nako, wala akong masabi sa inyong kukulit ninyo. Salamat sa regalo. Yun, tsaka salamat nga pala sa regalo mo sa akin, paring Mac. Pero yun, ang ganda. Lalagay ko na sa aking pintuan. So mamaya, pakikintabing ko lang siya, lalagay ko na sa pinto ko. Knocking knob. Muntik na ako nadali nun, bro, kay Nick Banayo, peking account niya, sabi magumagawa daw na sa akin, tapos message ko, bro. Yung kay Sir Nick, peke yan pag walang blue check. 10k sana dali sa akin. So yun, yung mga idol si Rani Ibaw Ramos. So yun, sinasabi niya dito, may peking Nick Banayo. Peking account peking account na Nick Banayo. Mag-ingat kayo. Ang tunay na account ni paring Nick Banayo ay may blue check. Yan ang mga palatandaan ng mga tunay na account. Ibig sabihin, hindi naman mapapareho yung blue check. So, yun, maraming salamat, paring Mac. Thank you. Leon pa to, at lalagay ko na sa pintuan ko mamaya. So, yun, ingat kayo palagi dyan, mga kautol natin dyan sa Mindoro. So, darating ang panahon na kakasama din tayo dyan. Kasi magkakaroon na rin ako ng bahay dyan. Hindi po binabase sa kamalian ang katotohanan at hindi sa kalokohan, sa katulad ng isang nagpo-post na mangmang. Ang medalyon ng atandar ay pampaswerte. Hahaha. So, yun. Yung babasa ninyo dyan. So, may mga comment dyan talaga na makikita kayo na nagpapatotoo din sila sa kanilang mga sinasabi. So, may mga bagay kung minsan na kailangan alamin nyo muna bago nyo tanganin. Baka magkamali kayo dyan. Kasi kung halimbawa nga, yung kanilang kapaliwanagan natin, kung para sa sugal yan. Kung sasabihin natin walang specific explanation dyan, na subdivided yung kapangyarihan yan, ibig sabihin all around. Ngayon, kung ang inyong gamit, yan ay sa pag sinabi ng isang manggagamot, ito ay kinasako para sa sugal. Andyan. Pasok ka. Para sa sugal lang yun. Saan ba kayo nakakita ng medalyon na para sa bala at sugal? Ano bang medalyon yun? Di ba wala naman? So, yun, dahil marami pa tayong gagawin, tayo ay nagpapaalam na panandalian sa ating live.
at ako'y marami pang aasikasuhin. So ingat kayo palagi. God bless you more mga idol.